paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan, nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, usap-usapan pa rin ang nangyari kay Benjo. Ngunit, iniisip pa rin ito ay isa lamang pagbibiro. Gabi, dinalaw naman ni Lolo Manuel ang anak na si Anita. Sa panaginip nito, at may sinabi ang matanda. Naging palay si pa naman ito sa babae. Si Emmy, takot na takot nang magpakita sa kanya si Manuel. Narito ang ikalima at huling bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Masamang Biro. Sa isa na namang Gabi ng Lagi. Dodong! Dodong, narinig mo yun? Ha? Sino yung sumigaw? Parang doon sa bahay ni na Anita. Ha? Oo nga. Dali, alika na puntahan natin sila. Baka kung ano na nangyayari sa kanila.
Anita, bakit po? Ano nangyayari? Eme, Benjo! Aling Miling, Magdodong. Oh, Bakit? Bakit, Eme? Nakita ko. Kitang-kita ko siya. sino? Oo nga. Tita. Si Itay. Nagmumulto ang Itay. Ano? Anak mo, nakakapanghilabot naman yung sinabi ni Emi Si kanina. Mang Manuel, nagmumulto. Totoo, Itay. Ewan ko, pero takot na takot si Emmy. Ibig sabihin, may nakita nga siyang hindi pangkaraniwan. At yun ang kaluluwa ni Mang Manuel. Eh, bakit naman ganun? Bakit minumulto ni Mang Manuel ang pamilya niya? Bakit niya tinatakot? Miling, sa mga kwento ha, kapag bumabalik daw ang kaluluwa ng isang namayapa na, may gusto raw itong sabihin. Ha? Itay, ano naman kaya yun? Hindi ko alam. Kaya nyo, kapag nagpakita sa akin ang kaluluwa ni Mang Manuel, tatanungin ko. Aray ko, Ko talaga. Miling, ano ba? Puro kabiro. Sa'yo yata nagmana si Benjo. Ano ka ba naman? Paano naman magmamahal sa akin yun eh? Hindi naman akong ama niya. Ay, malay ko! Bihira o. Ano? Ano sabi mo? Alam mo sana, magkatotoo nga yung sinabi mo. Sana nga magpakita sa'yo ang kaluluwa ni Mang Manuel. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Kinabahan ako dun sa sinabi ni Meling. Paano nga kung magpakita sa akin ang kaluluwa ni Mang Manuel? Ano yun? Bigla naman yatang lumamig ang hangin. Dodong. May tumatawag sa akin. Galing sa likuran ko. Lilingon ako. Parang boses yun eh. Dodong. Ni Mang Manuel! Ah! Nay, ang Itay yun na. Oo nga. Eh, bakit sumisigaw yun? Mukhang takot na takot. Dali, alika. Sakuluhan natin ang itay mo. Opo. Itay! Dodong! Bakit? Anong nangyayari sa'yo? Ha? Si Mang Manuel. Oo. Nakita ko. Ano? Anong sinasabi mo? Si Mang Manuel. Itay! Dodong! Dodong! Mang Dodong, naku, salamat naman at nagkamalay na ho kayo. Anita, Emmy, Pinuntahan kami kanina ni Miling. oh, Sinabi niya yung nangyayari sa'yo. si Mang Manuel, nakita ko. Kitang-kita ko siya eh. Paano ho nangyari? Ganito, tinawag niya ako habang nakatalikod ako eh. At nang lumingon ako, nasa harap ko na siya. Nasa harap ko Dodo? na. Oo, natakot ako. Hindi ko nagawang kumilos. Naramdaman ko na lang na namanhid ang buong katawan ko. Nagdilim ang paningin ko at pagkatapos, wala na, hindi ko na alam kung ano ng mga sumunod na pangyayari. May sinabi ho ba siya sa inyo, Mang Dodong? Wala. Nakatingin lang siya sa akin eh. Emmy, Anita, ayoko nang maulit pa yun, ha? Ayoko nang makita pa ulit si Mang Manuel. Ayoko na.
Kawawa naman si Mang Dodong. Ate, kung sinasabi ni Mang Dodong na nakita niya rin ang kaluluwa ng Itay, hindi na ako magdadalawang isip. Totoo rin yung nakita ko. At kung ganun nga, anong dahilan? Bakit hindi pa siya tuluyang manahimik? Amy, natatandaan mo ba nung lamay at libing ni Itay? Oo. Bakit, ate? Si Benjo, niayon niya sumilip sa ataol ni Itay. Hindi rin siya sumama sa pakikipaglibing. Sinabi niya rin na nakita niya dumilat ang bangkay ng Itay. At nagpapakita rin ito sa kanya. Takot na takot siya. Ate? Ang ibig sabihin may malaking dahilan. At yun ang dapat nating malaman. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Bakit mo ako niyaya dito sa labas, tita? Anong gagawin natin dito? May pag-uusapan tayong mahalaga, Benjo. Ha? Maupo tayo dito sa nakatumbang punong kahoy. Opo. Benjo, bago namatay si Itay, may sama ka ng loob sa kanya, hindi ba? Dahil lagi kanyang pinagagalitan. At nung huli, napalo ka niya. Oo. Yun ba talaga ang dahilan mo? Kung bakit ayaw mong sumilip sa bangkay ng lolo mo? At hindi ka sumamang makipaglibing? Tita. Sabihin na natin na yun nga ang dahilan mo. Na sobra ang sama ng loob mo sa kanya. Natatandaan ko. Nung mapilit kita na tingnan ang bangkay ni Itay, natakot ka. Dahil sabi mo, dumilat siya at tinitigan ka. Lagi rin siya nagpapakita sa'yo. Yun ang sabi mo. Tita. Sa palagay mo, ano ang dahilan ng Itay para magpakita siya sa'yo? Maaari ring ginagawa niya yon dahil hindi siya natatahimik at gusto niyang humingi ng tawad sa'yo. Pero, yun nga kaya ang dahilan. Tita Amy. Sige. Magsalita ka, Benjo. Gusto kong malaman kung ano ang nasa loob mo. Sige po. Sasabihin ko sa'yo kung bakit. Pero sana maunawaan mo ako at huwag kang magagalit sa akin. Sasabihin ko sa'yo ang lahat. Iyan po ang totoo, tita. May sapat na dahilan ng Itay para gawin niya yun sa'yo, Benjo. Kala ko, siya ang may kasalanan sa'yo. Yun pala, ikaw ang naging dahilan kung bakit maaga siya nawala. Patawarin niyo po ako. Hindi ko naman gusto mangyari yun eh. Natakot lang ako kaya
Hindi ko siya nagawang tulungan. Pero hindi ko naman alam na mamamatay na si Lolo. Benjo! Tita, anong gagawin ko? Tulungan mo ako. Anong gagawin ko? Wala na tayong magagawa, kundi tanggapin ang nangyari. Hindi kita masisisi, Emmy, kung magtanim ka man ng galit sa anak ko. Pero ang hinihiling ko, konting pangunawa lang para sa kanya. Hindi naman siguro intensyon ni Benjo na gulatin ng Itay. Nagkataon lang na naroon siya na dumating si Benjo, kaya nangyari yun. Ate Anita, huwag kang mag-alala. Walang dahilan para magtanim ako ng galit sa pamangkin ko. Nangyari na yun. Hindi naman may ibabalik ang anumang galit ng buhay ng Itay. Natural lang. Sa una, ganun ang maramdaman ko. Pero ngayon, inuunawa ko siya. Salamat naman kung ganun, Emmy. Ate, ngayong alam na natin kung bakit nagpapakita si Itay kay Benjo. Kailangan natin gumawa ng paraan para matapos nito. Anong paraan? Anong kailangan natin gawin, Emmy? Sa mga kwento ni Benjo, wala akong nararamdamang galit sa ginagawa ng Itay. Ha? Hindi siya galit, ate. May gusto lamang siyang isang bagay na kailangang gawin ni Benjo. Kung ganun, anong kailangan gawin ng anak ko? Ano? Malapit na ako. Pero kailangan gawin ko ito. Ayun. Nakikita ko ng puntod ni Lolo. Kailangan ko ng lakasan ng loob ko. Hindi ako kailangan magpadala sa takot. Dapat tapusin ko na ito. Ngayon, nasa harap na ako ng puntod ng Lolo. Gagawin ko na ang sinabi ni Tita Emmy. Sisindihan ko na ang kantinang ito. At pagkatapos, kakausapin ko siya. At hihingi ako ng tawad. Lolo, narito na po ako. Ang iyong apo. Alam ko po, malaking naging kasalanan ko sa iyo. Kung hindi dahil sa akin, sana po buhay pa kayo at kasama namin. Patawarin niyo po ako, Lolo. Biglang lumakas ang ihip ng hangin. Ang sinturon ni Lolo bumagsak sa harap ko. Saan galing to? Hindi ako maaari magkamali. Ito nga ang sinturon ni Lolo. Kay Lolo ito. Benjo. Lolo. Salamat. Patatahimik na ako. Yun lang ang hinihintay ko. Ang humingi ka ng kapatawaran sa nagawa mo. Itinuring kong isang masamang biro ang nangyari sa akin.
Pero ngayon, tanggap ko na wala nang sama ng loob ko. Matatahimik na ako, Benjo. Lolo, Salamat. Salamat, Apo. Lolo, Lolo Manuel. O ngayon, ipangako mo na, magtitino ka na, ha? Oo, Inay. Ipinapangako ko po, hinding-hindi na ako manloloko ng tao. Sana nga, seryosohin mo na. Dahil kung hindi, loko. Sigurado ko na Na ano ho, tita? babalik ang lolo mo at mumultuhin ka ulit. Ano? Ano, gusto mo ba yun? Siyempre ayoko na, no? Natuto na ako. Kaya hinding-hindi na ako magbibiro kahit kailan. Ay, naku, yung mama masasagasaan! Ha? Joke lang. Ikaw talaga. Aliko, ang sakit naman ng kurot mo, tita. Ikaw talaga. Hindi na. Tama na yan, ha? Ay, yung mama! Nasagasaan! Ay, Diyos ko, naku po! Uy! Nako! Patay na yata! Kawawa naman! Ate... Kaibigan, si Benjo pa ba ang dapat sisihin? Huwag kang tutulad sa kanya dahil baka ikaw naman ang balikan ng karma. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito. Pinamagatang Masamang Biro. Sa isa na naman, Gabi ng Lagi. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Susan Robles, Phil Cruz, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr. at Chiquit del Carmen Amor. Naglapat ng tunog, Temyong, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Bong Muyar at Eric Lucero. Isinulat ni Maynard Landicho Jr. at sa direksyon Lionel Benjamin. Gabi ng Lagi.